Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyya li ghairi natikina biha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ipagpapatuloy natin ang ating book 1, chapter 6 na tayo, di ba? Chapter 6, book 1. Ano ang ibig sabihin ng yasma'u? Pakikinggan nyo pag present tense niya. Yasma'u, ito'y tumutukoy sa huwa. Okay? Siya na lalaki. Kapag tasma'u, pwedeng anta, pwedeng hiya. Parehas kasi ang pag-present eh. So, what is the meaning of yasma'u? I-hear. Okay? Narinig niya. O pinakinggan niya. Pinakinggan niya o narinig niya. What is the amrun? Isma. Okay? Yasma'u. Isma meaning makinig ka. Hear. O pakinggan mo. Pwede rin yun. Makinig ka o pakinggan mo. Okay? What is yastati'u? He can. Kaya niya. Okay? Yastati'u. Kaya niya. Pag babae siya, tastati'u. Pag hindi niya kaya, yastati'u, putla. Pag gusto mo sabihin hindi ko kaya, la astati'u. Like example, la astati'u an adhaba ila suki, hindi ko kayang pumunta ng palengke. So, ya'malu. What is the amrun of yastati'u? Yastati'u, drop the alamatu mudarya, then make sukun. Hindi natin mabasa dahil sin. Bigyan natin ito ng amsatul wasal. And then ain kalima is kasra. Yastati, ti. So what is mudaryon? Yastati'u. Mudaryon. Amrun, sorry. What is the amrun? Istati. Okay? Istati. Meaning, kayanin mo. Kayanin mo. Okay. Ya'malu. He work. Siya'y nagtatrabaho. Pero kung sabihin ko sa yung ikaw, magtrabaho ka. Meaning, magtrabaho. Work. Ya'mal. Ya'mal. Ya'malu, i'mal. Ya'malu, i'mal. Okay, ya'malu, i'mal. Ain, i'mal. What is layl? Al-layl? Night. What is yada'u? Yada'u. Hipot. Wada'a yada'u. What's the amrun? Da. Okay. Ilapag mo or ilagay mo. Da. What is munabbihun? Munabbihun. Alarm clock. What is yantadiru? Intadara. Yantadiru. Wala pa tayong madi, no? Puro present tense lang. He wait. Siya'y naghintay. Paano hintay? Intadir. Okay. Intadir, aki. Wait, aki. Wait, brother. Okay. What is karibun? Karibun is malapit, karibun. And the ba'idun, malayo. And maridun, sick.
may sakit, ha? Ako nang nagtatagalog, kayo na nag-i-English, no? Okay, kasi dumadaing yung iba nating mga nag-aaral sa YouTube, di man daw naintindihan yung English. O maaari daw nagtagalog din. So, baka mawalan naman sila ng ganang mag-aral. Priority natin ng Pilipino dito Hindi naman foreigner ang priority natin. Yung sa kanila, second lang sila, secondary lang na para makinabang lang. Bandang huli nga naman, puro English nga naman sinasabi dito, naging secondary yung priority nating mga kapatid na Tagalog. So magtagalog din tayo paminsan-minsan. So kung English nyo, tinatagalog ko na lang, ganun ang mangyayari, okay? Actually, mas malakas naman yung sa akin. Kaslano, Tamad. tamad, lazy, yan, ganyan, tamad, lazy. O, dalawang makikinabang, Okay, what is dahibon? Dahibon. Paalis siya. Pupunta. Kasi ano na to small file na ito. Tsaka ako na ipaliliwanag ang small file pagdating ng tamang panahon. Okay? Pag tama na ang yung parabang panahon na para ipaliwanag ko ang small file. But not now. Okay? Hindi pa talagang sariwa ang small file sa puntong ito. Yung mga madi nga, wala nga. Puro modaryon lang. Okay? So now, open your books. Iftahul kutuba. Al-wahdatu sadisatu ad-darsu tsani wa talatuna 32 lesson. At-tadribul awal, the first drill, the first exercise. Rattib. Rattaba yurattibu rattib, meaning arrange, put in order. Ilagay sa tamang hanay. Okay? Ang as-salawatil kamsa, the 5 daily prayers. Biwad in, wada'a, yada'u, wad'un, masdara. Biwad in, by putting al-arkam, by putting the numbers 1, wahid, itsnan, talata, arba'a, kamsa, fi, murabbi'at in the box. In the boxes. Meaning, lalagay niya 1, 2, 3, 4, 5 kung anong tamang arrangement ng 5 daily prayers, ibda'u. Okay. Unahin niyo yung, anong unahin natin? Pajar? Sige, unahin natin Pajar, number 1, Tapos ng Pajar, Dur, di ba? O, tingnan nyo dyan. Mudap-mudap ilahi nangyari dyan because salatu, no al, no tanwin. So, salatul fajri, like Pajar, salatul fajri. But, kung talagang sa totoanan tayo mag-uusap, o magsasabihin mo nito, salatul fajar. Okay? So, may rulings din ang mga ganyang bagay kapag nag-i-stop tayo. Don't say, hindi nyo nasasabihin salatul fajri. But if you say salatul fajri, no error. Walang mali. What is number 1? Wahid. Yung box natin dito, yung una sa taas, 1, then papuntang left, 2, 3, 4, 5, pababa. What's the number 1? 4. Number? 4. 4 box, yes. Salatul Fajar. Number 2? 5. 5 box. Okay, number 5 box, Salatul Duhri. And the number 3? 2. What? 2. Salatul Asri, yes. Number 2 box. And the number 4? Number 3. Number 3. And the number 5 is number 1. So, meaning, alam nyo ang arrangement ng sala natin. Okay? No doubt na alam nyo ang sunod-sunod ng sala. Okay? Yun lang naman ang benefits nun. Ang unang benefits, malaman nyo ang kahulugan ng sala Fajar, sala Duhur, Asar, Maghrib, Isya, and then the arrangement. Pag sinabing Salatul Fajar, what's the exactly meaning nito?
Pag sinabi Salatul Fajr, anong exactly meaning to, Jacob? Bukang liwayway, meaning pagguhit ng kaguhit na buok. Yung pahalang, ha? Doon sa silangan, pag gumuhit yun, kahit gabuok lang, lumiwanag yun. That is a Fajr time. Bukang liwayway ng tawag doon. O, yung duhur naman, Salatul Duhri, or duhur. Katanghalian, yung saktong tamang ano niyan, kahulugan. Yes, tanghali to, pero gaano natin malalaman sa tanghaling ito na ito'y duhur? Salatul Duhri. Pag lumagpas sa... Yes, pag lumagpas ang araw sa meridian o center, papuntang lubugan. Pag lumampas yon, automatic pasok ang duhur. Kasi kung sabihin lang natin tanghali, minsan natural sa ating mga Pilipino o tao, kahit wala pang ang alas 12, tanghali na. Alas 10 pa lang yun, ha? Sa kanya, tanghali na. Di ba? Minsan, alas 11. Pero sa atin, yung ibig sabihin dito ng tanghaling tapat, duhur, yung nakalampas siya sa pagitan ng silangan at kanluran, ang araw. Meaning, lamang na yung lubugan. Pero hanggat nakasentro, hindi pumasok yung duhur o tanghaling sala sa atin. What about the asar? Tamang kahulugan ng asar, hapon, ang salang to. Pero paano natin malalaman asar to? Pagkapantay ng anino ng isang bagay. Halimbawa, ikaw tatayo ka, kapantay mo yung anino. Tapos na ang duhur, pumasok na ang salatul asar. Ganun yan, Maghrib. Pag lumubog ang araw, kung lumubog lang sa bundok, hindi mo na makikita. Pagka nag-delay. Ha? Maghrib na ba yan? Halimbawa, ito yung bundok, nakita ko lumubog, pero maliwanag, pero lumubog, pero wala na akong chance na makita yon. Siguro kung lilipad na lang ako, Maghrib na. Maghrib na yon. Tandaan nyo, ha? Pero kung sa building lang, sa likod, may kakayahan ba akong makita ko yon? Pero pag lumakad lang ako doon, makikita ko yon eh. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, hindi mo na makikita. Imposible naman makalipad ka para tignan mo sa taas yung araw. Okay? So, ibig sabihin, yung Maghrib paglubog ng hindi mo na kayang makita. Hindi na kailangan basihan pa yung iintayin mo yung relo na ito ang Maghrib nakabase doon sa Manila Bay. Yung ibig sabihin, sa dagat, sa Maribeles, Manila Bay, Maribeles, nandun ka, makikita mo lulubog sa dagat yan eh. Hindi mo kailangan maging basihan yung kung hindi mo nakikita yon. Pero kung nakikita mo ang dagat, yun talagang magiging basihan mo, lulubog talaga dapat sa dagat yan. Ay yung buhit ng dagat na ganyan, makikita mo maubos yun. Pero kung wala ka sa dagat at may bundok sa inyo, minsan alam natin ang araw lumilipat. Di ba? May dalawang lubugan ng araw. Nasa Quran yan, dalawang lubugan. Minsan nandun, minsan nandito. Kaya ngayon, yung bundok dito, mababa. Yung bundok doon, napakataas. O, di ba? Kung doon siya lulubog, meaning, maaga siyang lulubog doon, kundi kaysa dito, kundi siya lulubog, dahil ang bundok dito, mababa. So, meaning, nakabase kapag sinabing lumubog na ang araw, yung nagtago na siya sa likod ng isang bagay na hindi mo na siya kayang makita pa kahit anong gawin mo, hindi mo siya makikita. Imposible naman makalipad ka. Imposible naman bumili ka pa ng helicopter, aeroplano para tingnan mo lang yun. Di naman sa ganon. Diba? Iyon ang ibig sabihin ng lumubog na ang araw. So meaning, ang accurate yung lumubog, hindi yung mga relo. Pero kung wala tayong basihan, walang bundok, wala tayong nakikita, walang dagat, pero kung ganyan lugar na ganyan, hindi mo nakikita yung bundok, hindi mo nakikita yung dagat, saan ka babase? Bumasi na lang tayo para walang tayong doubt doon sa kung ano ang binigay ng mga orasan ng mga kapatid natin sa break o iftar, break ng sala. Meron binibigay na ganyan yung mga time ng break ng sala. Kaso minsan makikita mo, Baguio time yon. Minsan makikita mo, Manila time yon. Minsan hindi naman tayo pare sa Manila time, 10 minutong pagitan natin. So meaning, nakalagay doon kung saan yung oras na yon. So, may posibilidad din na sumabay na lamang tayo doon or may posibilidad na kung accurate yung sa balita, ibinabalita naman ng sunset and sunrise pwede natin gamitin yun basta't katiwa-tiwala. So kung wala kang makikita ang bundok talaga o malulubugan ng araw at walang dagat, may lugar na ganyan talagang wala kang makikita, babase ka na lang, maliwanag pa, wala pang break, brother, hirap na hirap kayo nun. Ganun ako nung bago ako Muslim, wala akong alam.
Brother, break na yata. Hindi, maliwanag pa, brother. Mamaya na, padilimin na natin muna ng konti. Yung pala, ang daming biyaya ang pinalampas ko. Hindi ko nakuha agad ang pag-break ng fasting. Dahil hindi ko alam eh. Hindi rin alam ng kasama ko. Dalawa lang kaming Muslim dito. So, ang nangyayari, hanggat hindi madilim, hindi kami nagbe-break. That's the way of ignorance. Kapag ignorante ka, mahihirapan kayo. Okay, so kung wala talagang ebidensyang makikita, bumase tayo sa mga report ng mga kapatid, mas katiwa-tiwala siguro sila, yung mga kapatid na Muslim na nagbigay ng schedule, kaysa naman manood pa tayo ng television sa mga kupar, siguro masigit tayo maniniwala sa mga Muslim. Ngayon, kung accurate naman sa mga balita, okay din naman na ang paglubog ng araw ay bumase na lamang tayo doon. Huwag na tayong manghula, mahirap manghula, mabalalagay ka sa kahirapan. Okay? Alhamdulillah. So that is Salatul Maghrib. What about Salatul Isya? Yung Isya naman, gabi, di ba? Ay paano yung pagpasok nito? Kasi iba tong sala eh. Pagpasok ng gabing sala, oo nga. Pero paanong sinyalis nito? Yes, mawawala na yung redness. Kahit nakatiting na redness, wala kang makikita. Meaning, laganap na ang... Dilim. Makaglaganap na ang... Lagim! Dilim. Kala ko laganap na ang lagim eh. Okay? Laganap na ang dilim. Okay? Dilim na. That is the time of gabi or Isya. Salatul Isya. Very good. Mashallah. Barakallahu fikum. At tadribut sani, da alamata kata. What's the meaning of kata? Wrong. Mistake. Wrong. Sign wrong. Alamata kata. Because of da what? Okay, what? Put what? Alamata. And then kata, sign of X, wrong. Kata I, ha? Buda pilagi. Alamatu kata. Alal kalimatil garibati or gariba. Gariba is stranger, strange, ligaw. Hindi katulad, meaning. Okay? Ilalagay natin ang sign wrong, meaning yung ligaw, yung bibigyan natin ng wrong, on the strange word ala kalamatil garibati. Okay? Begin. Ibdaw. Yung may mga books sa YouTube, mas maganda merong books nag-aaral dito or sa Facebook ko. Kung wala naman, meron ako sa Facebook ko, nandoon siya sa nakapin sa taas yun, no? Doon sa Facebook ko. Timeline ba yung tawag doon? Timeline, di ba? Pupunta sila sa timeline ko. Nakapindo sa taas yung pipindutin mo lang yun. Nalilitaw yung mga PDF na books. Pwede na kayong mag-download ng PDF books. Kasi mas mainam nag-aaral ka ganito kahit sa home study lang. Pag may libro ka, makakapag-aral kang mabuti. Kaysa sa nakikinig ka lamang. Ba't gayon pa man, kung nakikinig ka rin, wala naman masama, matututo ka pa rin. Pero iba lang may aklat. Okay, finish. Intahaytum. Pag nagtatanong intahaytum, you are finished. Pero kung magtatanong ako, hal hintahaytum? Hal intahaytum? Tapos na ba kayo? Are you finished? Pag sinabi niyong yes, naam. But pag sinabi niyong not yet, lamma. Okay? Wahid. Abdul Wahid. Bagong estudyante natin, si Abdul Wahid, ha? Napakabata nito. Ilang taon ka na ba, Abdul Wahid? 11, pero nag-grammar na rin to. Ikaw, Abu Termidilan? 11 din, pero nag-grammar din to. Mashallah, 11 years old, nag-grammar kayo. Allahu Akbar. Mashallah. Pagpatuloy nyo lang yan. Napakadalang ng mga bata na nakapag-aaral ng grammar. Kadalang kaya mga nagtuturo ng grammar. Kaya samantalahin nyo habang may nagtuturo sa inyo. Pagka namatay na yung mga yan at hindi kayo nag-aral mabuti, ay baka darating ang araw, inshallah, pagsisihan nyo bakit hindi kayo nag-aral mabuti, namatay tuloy nagtuturo, di kayo natuto. Okay, pagka nagkaganon pa man, may iniwan ako sa YouTube. Inshallah, iduwan natin sa Allah na hindi mawala sa YouTube yon. So may babalikan kayo doon. Tapos na doon yun actually, okay? Alhamdulillah. Number 1, Wahid. Okay, basahin ko. Titignan mong stranger, o estranghero o ligaw, Abdul Wahid. Duhrun, asrun, isya, maridun.
Ano ang iba dyan? Duhur, asar, isya, and maridun. Maridun, ha? Nakapronounce pa, maridun, ha? Pronounce pa ni brother, ha? Parang naturuan niya pa ako dahil ako maridun lang nga naman sa akin. Sabi niya, maridun. Pinaputok niya pa yung do dito. Masyaallah. Barakallahu fika. Ha? Okay. So maridun is the strange because duhur, sala, noon, and asar, afternoon, isya, evening, and maridun is sakit. May sakit, di ba? Maridun. Very good, ha? It's none. Tirmidhi. Asipun yasma'u yastati'u ya'malu. Asipun, ha? What is the meaning of asipun? Sorry. Sorry, okay? Pasensya na. Paumanhin. Ha? Buti pang pinatagalog ko pala. Ano yung sa Tagalog yung sorry? Ha? Minsan may mga English na simpleng naririnig po pag Tagalog mo, parang di mo kayang Tagalogin eh. Okay. Talata. Abdul Karim. Asyaun. Syayun. Gadaun. And paturun. Syayun. Syayun. Ano ba ibig sabihin ng syayun? Ti. Cha. Kasi yung asyaun, saper. Kanina nagtuturo ako. Noon tinanong ko ito kay Amir. Amir, sabi ko, yung bang asyaun na to, itong dinner, pwede bang saper? Sabi niya, pwede. Kanina nagtuturo ako ng grammar. Sakto, nakita ko. Saper din pala yung asyaun. So ngayon, 100%, wala na akong dat na pwede ang saper, pwede ang dinner. Pwede ko lang iturong pareho ito. Dati dinner lang talaga ako, nagda-doubt ako sa supper eh. Kahit na nalalaman ko yung last supper, naririnig ko madalas yung huling apunan na yan. Pero nagda-doubt pa rin ako. But ngayon, dahil books natin yun, hindi ako magda-doubt na ginamit ng mga maaalam yung salitang supper sa asyaun. So gadaun is tanghalian, lunch, gadaun. And paturun is almusal, breakfast. Pero ang syayun, cha ito eh. Kaya ito ang ligaw na salita. Okay, very good. Yakub, Arba'a, Suriya, Misr, Turkiya, Makkatu. Ano yung ligaw, Yakub? Makkatu is the strange. Bakit? Suriya, bansa. Misir, Egypt, bansa. Turkiya is Turkey. bansa. While the Makkah is isang lugar. Yes, place. Very good. Ano sumasakop sa Makkah, brother? Riyadh? Jeddah. O, di ba? Yun ha? Yun ang bansa niya. Jeddah. Jeddah, brother? O, nakapag-ads na kasi sila, brother. Ako hindi pa eh. Kaya hindi ko talaga alam ang may sakop. Pero malapit ang Riyadh. Malayo pa rin. Ang Riyadh, capital ng Saudi, no? Oo. Okay. O, yun ha? Riyadh, capital ng Saudi. Sakop ng Saudi ang Riyadh. So, Jeddah pala ang may sakop ng Makkah. So, Makkah is only place. Okay? So, nakita niyo yung kanyang may sakop, Jeddah daw, sabi ni brother. Okay, Kamsa. Mahirap talaga pag di mo alam yung mga lugar. Minsan, di ka sure, no? Buti mayroon na gods dito sa atin. Japar. Para kitang pinatawa, Japar. Sabi ko, Kamsa. Ang smiling face si Japar, yung sasabayan pa ni Yakub. Minsan, nitisip ko, sa bahay ako, pag natawag kita tumatawa, nakakatawa ba ako? Sabi ko sa misis ko. Pag tinawag ko na si Japar, si Jacob, nag-i-smile na agad. Hindi ko alam kung komedyante sila o nakakatawa talaga ako kako. Hindi naman sabi ni Mrs. Ba't sila tumatawa? Sabi ko, minsan nga kunin kong video to para sabihin lang totoo, YouTube ko itong dalawang to kako. Japar. Yan, tatawagin ko naman, tatawa na naman si Japar. Talibun. Kaslanu. Tabibun. Mudarrisun. Bakit? Yung masasagot ito, kasi naintindihan yung mga vocabulary. Kasi kung di mo naintindihan ito, manghuhula ka lang dito. 4 to, mahirapan ka manghula. Pero kaya ba, kung bakit nasasagot nyo, naiintindihan nyo sila. Kung ano yung ligaw na salita, di ba? Kaya yun ang importante, yun ang
pinaka-benefits nito. Sinasanay ka sa mga vocabulary by way na kung saan itinuturo niya ang hindi niya katulad o strain words dahil alam mo yung magkakatulad na salita. Okay? What is the answer, Jafar? Talibun, kaslanu, tabibun, mudarrisun. Kaslanu, yes. Dahil ang talibun ay estudyanteng lalaki, kapag babae, talibatun. Ang tabibun ay doktor na lalaki, kapag babae, tabibatun. At ang mudarrisun ay guru na lalaki, kapag babae, mudarrisatun. Samantalang ang kaslanu ay tamad. Ang layo niya nga naman, no? Tamad. And the sitta, Brother Amir, salatatun. That is number 1. Salatatun dajajun, lahmun, samakun. Yes, salatatun. Kasi ang dajajun ay may karne. Sabihin natin, bakit ba ang isda? Kamukha ba ng dajajun? Sabihin natin, may karne din siya. Kaya nga sinabi ko, may karne, may laman. Ang manok may laman, may karne. Ang lahmon, di siya automatic karne. Yung isda, meron din naman siyang laman eh. Pero yung salad ba, may laman? Nakatulad nila, wala. That's why, ang salad ang siyang ligaw na salita. At tadribut salits, the third exercise or drill, sil, ipagtugma, by na kalimati, ang sa pagitan ng salita, wasuratil munasibati, at tamang larawan. Ang Tagalog na talaga ako ngayon. Bahala na kayo mag-English sa buhay niyo muna ngayon. Dumadaing itong mga estudyante natin sa labas eh. Kailangan kong mag-Tagalog talaga. Okay? Pero Englishin pa rin natin. Hindi naman puro Tagalog pa rin. English-Tagalog pa rin. Kaya lang naging parang nangibabaw yung English. Pati kayo, puro English na sinasabi nyo. Okay? Sil match binal kalimati between the words wasuratil munasibati and the correct picture. Ipagtugma ang sa pagitan ng salita at ang tamang larawan. Begin. Nandun sa taas yung alif, ba, jim, da. Sa larawan nyo itutugma. Imamatch nyo, yung number, yung words, tsaka yung correct na picture. May number sila, yan, 1, 2, 3, 4. Tapos sa taas, alif, ba, jim, da. Yung picture na yan, halimbawa, number 1, yung picture, imamatch nyo sa words. Yes, sa words. Palagay ko, hindi kayo gumagalaw, tapos na kayo, no? O, sige, tingnan natin. Abu Tirmidhi. Ang ano dito, yung picture number 1, basahin ko muna yung sa taas, no? Para yung mga kapatid nating nag-aaral din, na walang aklat. Sa alif, or hamsatul kata, maridun. Sa ba, baidun. Sa jim, kaslanu. And sa da, karibun. Okay. What is the number 1 picture saan sa bagay, Abu Tirmidhi? Sa number 3. Letter? Alif. Yung sa una, number 1? Hindi, yung number 1 natin picture. Yes, number 1 picture, doon tayo kukuha. Mamatch natin sa salita. Jim. Jim, yes, Jim, Nakita niyo naman ang picture, Napakatamad niya, pati yung paa niya nakataas sa upuan, So, meaning, letter Jim, kaslanu, tamad. Yan, yun yung picture eh. So, ang benefits naman dito, yung picture, binibigyan ka niya ng para bang tignan mo yung picture kung anong nakikita mo at tignan mo sa taas kung saan siya nababagay na salita. Okay? Number 2. Sino number 2 tatawagin ko? Dawod. Tignan mo, nagbibisikleta siya. Da. Yes, karibun. Dahil talagang close up, ang lapit niya nagbabike. So this is a da, karibun, the number 2. Okay, number 3, Abdullah. What is number 3?
Alip, meron siyang, ano ba tawag dito? Dextrose ba? Suero sa Tagalog. So, may sakit ito. Maridun, okay? Alip. And the last, number 4, layo, nagbabike. Ano't letter to? Letter ba? Baidun, ha? O, yun yung picture, ang layo niya. Bakit? Anong ibig sabihin? Ang layo niya. O, ano sa Arabic ang malayo? Baidun. Anong near? Ano sa Arabic ang malayo? Tapos near. Oh, natatawa kasi, smiling face kasi si Japar eh. Okay, ulitin ko. Anong benefits dito? Yung picture ang layo niya, nagbabike siya. O ngayon, sasabihin sa'yo ng picture, ano ba sa Arabic yung malayo? Ah, di ba? Ang layo niya eh. Yun ang makikita mo. Layo naman nagbabike dito, liit. So ano ngayon sa Arabic? Tuturuan kanya ngayon, baidun. Ah, di ba? O ito naman, naka-close up, nagbabike, ang lapit. O ano ba sa Arabic ang malapit? Karibon. Okay. O ito namang isa. Nakaupo siya, siguro tumatawag ng telepono, cellphone to, tapos yung paa niya, anong tawag dito? Ha? Nakapatong sa isang upuan. Nakaupo na siya, yung paa nakapatong pa sa isang upuan. Talagang tamad ang dating niya. O naman sa Arabic ang tamad? Yan eh. Ha? Ano sa Arabic ang tamad? Kaslano. Yes, kaslano. O, di ba? At ang isa naman, may swero siya. O, may sakit ito. O, ano ba sa Arabic ang may sakit? Yan eh. Maridun. Eh, paano kung lalaki to? Ay, babae to? Marida to. Okay? Yun ang mga benefits nun. Hindi ginawa na din drawing lang yan nang walang benefits. Mayroong benefits yan. May wisdom. Okay. Al-Wahdatu Sadisatu pa rin tayo. The 6th chapter. Ganun pa rin. Ad-Darsu Tsani wa Salatuna, 32 lesson. Mufradatun Idafiyah. I-pronounce ko nga yung da. Parang nahahalata ako ni Brad Abdul Wahid eh. Okay, Mufradatun Idafiyah. Yan, ha? Nakapronounce na Brother Abdul Wahid, ha? Tama nga naman siya, okay? What is Mufradatun Idafiyah? Tagalog. Mga karagdagang bokabularyo. English. Extra vocabularies. Yan. Very good. Al-ardu, Tagalog, representasyon or pagsasalarawan. Undur wastami wa'aid. Undur, tumingin ka. Wastami at makinig ka. Wa'aid at ulitin mo. Al-awwalu At-sani At-salitu Ar-rabi'u Al-khamisu As-sadisu As-sabi'u At-saminu At-tasi'u Al-ashiru. Anong napansin nyo sa mga number na ito? Ito ay mga ordinal numbers. Yung nakaraan hanggang 5 lang. Babae, feminine and masculine. Al-awwalu, at-sani, and then at-salitu, ar-rabiu, al-kamisu. Ngayon, ginawa niya hanggang 10 ang masculine. Wala pang feminine, 5 pa lang feminine. Ngayon, ginawa niya yung masculine kompleto up to 10. Okay? So, what is the feminine of al-awwalu? Al-ula. Okay, very good. At pagkatapos, bibigyan nyo na lang tamarbuta to. At-sani, at-saniya to. At-salitu, at-salita to. Ganun na yan, bibigyan nyo lang tamarbuta. Except the first. Okay. Now, tinuro sa atin ang first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Sabi dito sa Tadribul Awwal, Rattibil A'dad. Alam nyo ang mangyayari sa lesson na ito dito sa Mufradatun Idafiyah, lalaktawin natin to. Bakit? Kasi, gaya ng sabi ko nakaraan, pag alam mo na yung first to 10, anong benefits nitong nasa lalim nito? Kundi magsulat ka lang, i-arrange mo lang, pero may kopya ka naman sa taas. O, di ba? So, anong gagawin ko ngayon? Gawin nyo na lang ito sa bahay ninyo.
Okay? Pero bigay natin yung kanyang mga kahulugan sa tadrib. At tadribul awal, ratibil a'dada. Ilagay nyo lang sa tamang range ang mga bilang. At tadribut sani, silbainal adadi, watar tibiya. Watar TV lang nakalagay dito. Watar TV. Silbainal adadi, watar TV. Meaning the ordinal numbers. So, isisil nyo lang, mamatch nyo lang yung number at saka number. Number talaga. Okay, tsaka yung kanyang ordinal numbers. Pagtutugmahin nyo lang. O, sa bahay nyo na gawin yan. Halimbawa, asabi o tapos 7, number. O, ganun lang, guhit nyo lang. Okay? Number 3, at tadribut salit, ikral a'dada, read the numbers, tartibiya. Read the ikra. Ano ito, no? Amrun bat miniltikay sa kinayni. Ikra'il a'dada tartibiya. Read the ordinal numbers. Halimbawa, 10. Ano yung 10? Nilagay ko, guhit, tsaka tuldok 10. Nandun sa taso, al-ashiru. Di ba? So, sa inyo na ito, sa bahay nyo. And tadribu, rabio, silbainal adadi, wasura, isil nyo naman ng number, at tsaka yung, may number yung mga tao dito. Then, imamatch nyo doon sa, yung picture tsaka number sa baba. Okay? May number yung picture, yung tao, tapos mayroon tayong word sa baba na number. So, imamatch nyo lang sa bahay nyo na ito. Gagawin, bakit? Practicing nyo lang sa sarili nyo ito. Sa sarili nyo lang ito, okay? So, dadako tayo sa next page. Sa bawat dating natin sa mga lesson na ganon, sa inyo yon, sa bahay nyo na yon. So, sulat kayo, imamatch nyo lang sa inyo na yon. Okay, the 33 lesson naman tayo. Ad-darsut, Salitu watalatuna, the 33 lesson, at tarakibun nahwiya, the grammatical structure or grammatikong struktura. Meaning, kapag sinabing struktura, gumagawa ka ng isang bagay para maging buo. So, ganito rin ito. Gagawa tayo ng mga salita sa pamamagitan ng mga pinag-aralan natin upang makabuo tayo ng mga salita para magamit natin sa ating pagsasalita sa Arabic language. At tadribul awal, tabadal suwala wal jawaba ma'azamilika kama fil mital sa bukto. As para sa inyo, hindi nyo na makikita to. Dito palagi na lang nauulit. Patas para sa inyo, bukto. Never nyo na makikita itong tabadal suwala wal jawaba ma'azamilika kama fil mital. Insyaallah. Okay? Anong ibig sabihin nito? Palagay ko, kaya nyo na translate ito. Termini? What is tabadal? Exchange. Magpalitan. Suala wal jawab. Exchange the question Question? and the answer Yes, and the answer. Magpalitan ng tanong at sagot. Maasamili ka. with your friend, With your friend. colleague, not friend, sadik yun. Okay? Maasamili ka to translate ito, colleague, kasamaan, ba't kung paaralan, kaklase. Okay? Okay, maasamili ka. Kamafil mital, like in the example o katulad ng ibinigay na nasa halimbawa. Ano yung halimbawa natin? Nakalagay na yung al-masjidi. Bakit kaya? Siyempre, al-masjidu to. Mayroon lang reason kung bakit mag-a-al-masjid dito. Titignan natin sa sample. Al-Masjidil Harami. Not pa. And then yung isa, Al-Jumu'ata. Bakit kaya naman Al-Jumu'ata? Patha. Tingnan natin ang example para makuha natin. Al-Mital, ang halimbawa. Tawan, tatu. O, sinabi ko na sa inyo to. Pag sinabi kong tawan, student 1, student 2. Okay? Pag sinabi kong tawan, first student. Sinabi kong tatu, second student. Okay? Sinabi ng tawan sa tatu, ila aina tadhabu. Pwede nyo naman sabihin aina tadhabu eh. Ano bang ibig sabihin ng aina tadhabu? Saan ka pupunta? Pero bakit may kailangan pang ila? Because of the haba. Partner yan ni Dahaba eh.
Kaya mainam na nakalagay yung ila instead na tanggalin mo ay natadhabo. Pwede naman, pero mas mainam, mas accurate, mas professional ka kung ilalagay mo ang ila. Because why? Because of dhahaba yadhabu, partner niya palagi yan. Tignan mo, pag sumagot ka, nandun pa rin yan. Ila ay natadhabu. Saan ka pupunta? Adhabu ila. Di ba? Saka lagay siya. Okay, ila ay natadhabu in English, to where do you go? Instead na ay natadhabu, where are you going? To where do you go? Saan ka pupunta? Okay? Where do you go? Ay natadhabu, where do you go? But ila, to where do you go? Okay. The tattoo said, adhabu ila. Yun, no? Adhabu ila. Ito na. Kaya pala kanina, al-masjidil harami because of ila. After ila, fi, min, ano pa? Meron na ba tayong ala? Meron na. Ala. Oo, meron nga, no? Alal Maida, no? Ano pa? Meron ba tayong li? Ligur patil julus. Di ba? O, li. Ano pa? So, ang lahat ng ito, min, fi, ila, ala, li. Pagkatapos niyan, ang noun ending, kasra. Kaya dito, al-masjidi because of ila. Ila al-masjidi. Kung walang ila, al-masjidu. Kung may ila, al-masjidi. And al-harami is the not. Okay? I'll go to the Grand Masjid. Pag sinabing Grand Masjid, that is a Masjid Haram. Magkwentuhan tayo. Bakit tinawag itong Masjid Haram? Dahil lahat ng mga pwedeng gawin sa labas, bawal gawin sa loob ng makta. Lahat ng ipinapahintulot sa labas na minang legal nating pwedeng gawin sa ating batas, sa ating syariah, legal na pwede nating gawin sa labas, ngunit haram mong gawin sa loob ng masjid. Haram. Halimbawa, dakisas, kamatayan, nakapatay ka, ang hatol sa iyo'y kamatayan, hindi mo pwedeng patayin sa tao ang may hatol na kamatayan sa loob ng Masjid Haram. Halimbawa, nalaman ko, kamatayan ako dahil pumatay ako, nahatulan na ako dahil nakilala ako, tumakbo ako sa loob ng Masjid Haram, pwede ba nila akong barilin doon? Hindi. Haram yon. Kahit na pinapahintol sa Sharia natin na patayin ka, pero wag doon sa loob ng masjid. Kaya tinawag siyang Masjid Haram. Hindi mo pwedeng gawin kahit na halal sa atin, legal, sa ating Sharia, kung nasa loob siya ng masjid. Ang gagawin nila, kukunin nila at ilalabas. Pero hanggat nasa loob siya at hindi nakuha, hindi mo pwedeng i-apply doon ang kisas. Ang maaari na lang doon, pinahintulot kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dahil ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, pumatay siya dito sa loob ng, nakipagpatayan sila sa loob ng Makkah, Masjid Haram. Okay? Ito'y pinahintulot lamang sa kanya. At ilang saglit lang to at pagkatapos habang buhay nang ipagbabawal. So pinahintulutan lang ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Nung makonquest na yun, tinanong siya na, sinabi niya na hindi ito pinapahintulot sa inyo, mananatili na pagpakailan pa man. At ito'y pinahintulot lang sa akin ng aking Panginoon sa madaling oras lamang. Dito, onting oras lang. Ginawang halal sa kanya ang mga dapat hindi ginagawa sa loob ng Makkah. O hindi pwedeng gawitin proof yun. Okay? Sa kanya lamang yon. So ngayon, ang pinapahintulot na lang dito, kung sinalakay kayo, lalabas pa ba naman kayo? Luubos na kayo doon sa loob. Yun. Kung sinalakay kayo sa loob ng mga kaaway, pinagpapapatay na kayo sa loob, you are pardonable na lumaban kayo at pumatay doon. Because necessity yan. Hindi nyo gusto yan. Sila ang may gawa yan. Hindi nyo gustong gawin yan. Pwede nyo nang ipagtanggol ang inyong sarili. But kung makakayanan at walang mamamatay na makalabas doon, sikapin na magsilabas doon at sa labas na lang, magpatayan o makipagpatayan ng mga Muslim. Kung magagawang maiwasan. Pero kung hindi, tambakan ng tao, di mo na kayang lumabas man o tumakas, ipagtanggol mo na ang iyong
sarili. Okay? Pero ilan ba ang haram ng mga masjid? Ha? Ilan? Ha? Tatlo? Hindi. Dalawa lang. Ano yung isa? Sa Madina. Ginawa ding haram dyan. Nung nandyan na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ginawa na rin itong lugar na haram, na pinapahintulot sa labas, na hindi mo kayang gawin o i-apply sa loob ng Madina. That's why dalawang lugar ang mayroong ganitong haram na lugar. Okay? Hindi haram na bawal. Okay? Ibig sabihin, yung pwede mong gawin sa labas ng mga lugar na ito, hindi mo pwedeng gawin sa loob kahit na halal ito or legal sa ating Sharia. Okay, even na stone to death, babatoyin mo doon sa loob, nandoon yung babae o lalaki, kukuha kang bato, stone to death siya, lumatakbo siya, lumalakad doon, nagtatawa, babatoyin pa, patayin mo, dahil stone to death siya, hindi mo pwedeng gawin doon. Bawal, haram. Okay? Alhamdulillah. Balik tayo. Al-Masjidil Haram, kung bakit siya nag-Al-Masjidi, because of ila. Sabi niya dito ng tawan sa tatu, ulitin ko, ila aina tadhabu, to where do you go? Okay, sabi ng tatu, adhabu ilal masjidil harami. Pupunta ako sa Grand Masjid. Sabi ng tawan, limada. Bakit? And then sabi niya, liusallil, ayun, kaya pala patha to, liusallil jumu'ata. Because of mapulon, bihi to pray, what? The Friday. Okay? Meaning consider tong Friday prayer. Okay? Now, number 1. Abdullah, Masjidin Nabawi, and then Al-Fajra. Ayun ang pattern. Ila aina tadhabu. Aina tadhabu. Ila aina. Yes, pwede naman aina tadhabu. Where do you go? Okay? Yes, ila aina tadhabu. To where do you go? Adhabu ilal masjidin nabawi. Yes, Al-Masjidil Nabawi. Limada. Liusallil fajra. Yun, yung fajra pala dito, liusallil fajra. Kung bakit siya pupunta sa Masjid Nabawi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the prophetic masjid, para magsala, liusallil fajra. May tanong ba? Magsasala ako ng ano? Al-fajra, liusallil fajra. Okay, Yaqub. Masjidi Bilalin, mudap-mudapilay, then duhra. Ila aina tadhabu. Very good. Saan ka pupunta? Adhabu ila masjidi Bilal. Yes, adhabu ila masjidi Bilalin. Pupunta ako sa masjid ni Bilal. Limada. Bakit? Yusallim Liusallid duhra. Okay? Liusallid duhra. Yes. Very good. Yung iba, binibigyan nilang surgery minsan yung niya. Pwede nilang sabihin, liusalliya duhra. Yan, binibigyan nilang ganyan minsan. Ha? Pero may batas yung ganyan. Pwede kang magbigay, pero pwedeng hindi. So, okay, pwede mo sabihin, liusalliya. Because iltikay sa akin ay, miniltikay sa akin niya, enam sa tuluwasan, minsan bibigyan nilang patay yung niya. Liusalliyat. Ganyan, liusalliyal juma'ata. Liusalliyad duhra. But yung A dito, hindi yung kasama ng ya, kundi yun ay surgery lamang. Okay? Pwede bigyan na ganyan. Pwede naman minsan sinasabi nila, liusallil jumu'ata, liusallid duhra. Okay. Next, Abu Tirmidhi, Masjidi Uthmana. Oh, Masjidi Uthmani became, dapat Uthmani, bakit hindi Uthmani? Because ang Uthman ay dito. That's why the majrur became Fatha. Okay, but estimation itong kasra? Masjidi Uthmana and then Al-Ashra. Ila aina tadhabu. Ila aina tadhabu? Adhabu ila masjidi Uthman. Adhabu ila Masjidi Uthman. Limada? Liusalliyal ashra. Yes, liusalliyal asar or liusallil asar. Very good. Abdul Karim, Masjidi Aliyin and then Al-Maghriba. إلى أين تذهب
Ila ayna tadhabu? Dapat ako na magtanong yan. Ila ayna tadhabu? أذهب إلى مسجد علي. Yes, adhabu masjidi ali adhabu ila I'll go to the masjid of Ali, ila masjidi Aliyin. Ako'y pupunta sa masjid ni Ali. Limada? Bakit? لأصلي المغرب. Yes, li usalliyal maghriba. Okay, para magsala to pray maghrib. Alam niyo na yung mga saktong kaulugan yan ng maghrib, ha? Okay, paglubog ba ito sa likod ng building, Abdul Wahid? Saan? Doon sa walang pag-asang makita, ha? O baka lumubog lang nandun ka lang sa jeep, umupo ka lang ng gano'n, lumubog lang yung araw, tsaka ka mag-break ng fasting. Samantalang nakikita mo, bila kang umupo, lumubog na yung araw, wala lang araw. Hindi yon, kasi pwedeng makita yon, ha? Daya yon, bawal mandaya sa atin, okay? Okay. Pinapahintulot ba sa atin ng mandaya? Manlinlang? Yes. Ha? Pinapahintulot? Oh, okay. Si Amir, ha? Sige. Ang sagot, tama. Pwede raw. Kailan? Time of war. Pag necessity. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, digmaan. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa digmaan? War is deceived. Ang digmaan ay panlilinlang. O sige, bigyan niyo ako sample kailan sila nanlinlang sa mga kalaban. Di ba bawal sa atin ang magkulay ng itim? Pero nagkulay sila ng itim. Nung digmaan, bakit? Para linlangin nila, dayain nila. Hindi yung dayang walang kabuluhan, ha? Yung sinasabi natin manlinlang dito, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, malaking benefits. Pinaglalaban ng reliyon ng subhanahu wa ta'ala. Nagkulay silang itim. Bawal yun. Sa Islam, bawal magkulay ng itim. Kahit ng bigote mo, kahit ng balbas mo, kahit buhok mo, bawal yan. Pero bakit nila ginawa? Para makita ng mga kaaway nila, mga bata ang mga Muslim. Para matakot sila. Okay? Then put your trust to Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, kaya sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, war is deceit. Ang digmaan ay panlilinlang. Linlangan yan. Okay? Alhamdulillah. Pero huwag nyo naman gagawin sa iba ito. Kung mga walang benefits, bawal. Sabi ni Imam, pwede naman linlangin. Linlangin ko nga ito. Oh, di ba? Huwag ganon, ha? Huwag ganon. Okay. Yung may benefits for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, next. Tirmidhi. Number 5 picture. Okay, As-Suratul Kamisa. Masjidil Faisalin Alisya'a. Ila ayna tadhabu? أذهب إلى مسجد الفيصلي. Yes, adhabu ila Masjidi Faisalin. Ako'y pupunta sa Masjid ni Faisal. Limada? Bakit? Liusallil Isya'a. Yes, liusallil Isya'a. Para magsala ng Isya. And the last, Al-Masjidil Harami. Tapos na to. Yung kanina to, example, ha? Al-Masjidil Harami and Al-Fajra. Same na same kanina ito. Jumaa lang napalit. Okay, dito Fajra. Same lang. Okay, dako tayo sa next page. At-tadribut sani is'al from sa'ala yas'alu. Okay, ano yun? Paano nangyari yon? Sa'ala yas'alu, amrun, tanggalin natin to. And then make it to sukun. Mabasa ko ba to, Abdul Wahid? Anong gagawin ko rito? Maglalagay ako ng hamsatul. Huwag mo sasabihin yung alif. Nagga-grammar ka na. Ang alif ay pampahaba lamang. Nalalagay lang ang alif sa gitna or sa huli. Pero pag nilagay ko sa huna, kailanman ay hindi tatawagin ito sa grammar o sa pag-aaral na ganito na ito ay maging alif. Remember, alif is only for elongation. Pampahaba lang ang alif. Hindi naman ito pampahaba. Ang tawag dito ay hamsatul wasal. This is a weak hamsa. Mahinang hamsa. Okay? Kasi kung ito ay alif, pag nilagyan ko dito to, dapat ang basa was. Di ba? Double count kasi ang alif pampahaba. So was al. Pero hindi. Bakit mo papatayin to ngayon? Because this is a hamsatul wasal. Ang basa dyan, wasal. Hindi wasal. Okay? So this is a, sabihin nyo na, sanayin mo Abdul Wahid, hamsatul wasli.
O kaya hamsatul wasal. Okay? Weak hamsa. So, ngayon, dahil hindi ko mabasa, nilagyan kong hamsatul wasal, ano ang magiging sign nito? Titingnan nyo lang yung ain kalima, dito'y patsa, so anong lalagay ko? Kapag patsa ang ain kalima, ano raw? Kasra, walang sarjaring patsa dito, damma lang at saka kasra. Kapag ang ain kalima o gitna, kasra, kasra. Kapag patsa, kasra din. Pag damma, damma. So, is'al. What is the meaning of is'al? Sa'ala yas'alu, he asked. But is'al, what is is'al? What is sa'ala? He asked. Okay. Siya'y nagtanong. Ngayon, anong sasabi ko? Mag-utos ako sa'yo. Magtanong. That is is'al. Ask. Okay? Magtanong. Kama fil mithal. Katulad ng nasa halimbawa. Anong halimbawa natin? Makkah at saka anta. Pero yung Makkah nakalagay ng makkata, mansub. Anta. Ito yung tanong niya. Sabi niya, magtanong eh. Limada anta musafirun ila makkata. Yun, di ba? Ang ganda, no? Limada anta. Ha? Huwag mong sasabihin, limada musafirun ila makkata. Bakit? Hindi mo alam diyan kung sinong tinutukoy nyo diyan. Kailangan bigyan mo siya ng damir o pronoun. Limada anta. Yan, limada anti musafiratun ila makkata. Pag malalaki, limada anta musafirun ila makkata ya aki. Pero pag sinabi mong limada musafirun, siguro kung kayong dalawa magkakaintindihan kayo. Dahil kaharap po siya, alam nagkakaintindihan kayo. Okay lang yon. Sabihin ko sa iyo, limada musafir, meaning you. Paano kung nagbabasa ka lang? Paano mo malalaman yung sinasabi niya o tinutukoy kung sino? Kaya mainam na rin na ilagay natin ng limada anta musafirun ila makkata. So yun yung naging sample, yung anta, limada anta. Yung makkata, ila makkata. Okay? But yung musafirun, huwag niyong tanggalin. Limada anta musafirun, then ila makkata. Now, the first picture, anti and al-madinata. Yes, al-madinata. Al-madinati. Because kanina, makkata because of diptot. Ila ang nakalagay kanina, ila makkata. But actually, this is a estimation majrur, kasra. Okay? That's why ila al-madinati dito. Okay. Abdul Karim, Adawud. Anti ito. Titingnan niyo yung musafirun. Lalaki kasi kanina yon. And then, ila, and then al-madinati. Paano mo itatanong ito? Limada anti musafiratun ila madinati. Yeah. Bakit ila lang? Ilal. Ilal madinati. Yes. Limada anti. Musafiratun. Kanina musafirun lang. Ngayon, babae kasi, limada anti. Change the musafirun into feminine also. Musafiratun. Limada anti musafiratun. Ilal madinati. Very good. Bakit ka maglalakbay sa Madina o bakit ka pupunta sa Madina? O magta-travel, maglalakbay, magpupunta like that. Okay? Jafar. Huwa misra. Ila misra. Diptot, Limada huwa musafirun ilal Misr. Yes, limada huwa. Bakit siya maglalakbay sa Egypt? Yes, very good. Limada huwa, lalaki, musafirun. Okay, ilal Misr or Misra. Very good. Yakub, hiya Turkiya. Limada iya musafiratun Yes, limada hiya musafiratun ila Turkiya. Very good. Bakit siya maglalakbay? Hiya siya sa Turkey. And Amir, anta Suriya. Anta then Suriya. Limada anta musafirun illa Turkiya. Suriya to, brother. Turkiya. Yes, Suriya. Very good. Limada anta musafirun ila Suriya. Bakit ka maglalakbay papuntang Suriya o Syria? Okay. At adribut salit. Tabadal hiwar, but because iltikai, miniltikai sa akin ay ni tabadalil.
tabadalil hiwara, magpalitan ng dialogo, maazamili ka, kasama ng iyong kasamahan o kaklase, katulad, filmital, ng nasa halimbawa, like in the example. Ang metal natin sa una, alarm clock. What is the alarm clock in Arabic? The alarm clock. Munabbah. Da. Ay, munabbah. Al-munab, Bahu. munabbahu, al-munabbahu, Ay, al-munabbi. al-munabbi, not al-munabba. Al-munabbihu. The alarm clock. Okay, yan ang sample natin sa picture. Ano kayang ginawa dito ng tawan tattoo? Sabi ng tawan, yun. Da'il, because miniltikay sa akin ay ni da'il. Oh, may tanong ba yung verb? Meron. Da'il munabbi. Ha. Okay. Da'il munabbiha bijanibika. What is bijanibika? Mayo. Sa tabi mo. Okay? Bijanibika. Pag babae, bijanibiki. Sa tabi mo, next to you. Okay? Besides you. Next to you. Okay? Put the alarm clock next to you. Pero alam nyo, hindi maganda to eh. Nakalimutan ko lang sabihin sa inyo nakaraan to eh. Hindi magandang maglagay ng alarm clock sa tabi mo. Bakit? Sige, bakit hindi maganda? Ako, advice ko, layo nyo yung alarm clock. Yung maririnig nyo naman, hindi malapit. Baka naman malayo, hindi mo maririnig. Yes! Kasi kapag ang alarm clock, lalo na puyat ka, lalo na malupilay, laastatiwa, malupilay, hindi ko kayang bumangon ng umaga because nagtatrabaho sa gabi. Tapos bitawan mo dito yung alarm clock. Eh pag tunog yung pipindutin mo lang yun, tapos na eh. Pero kung nasa malayo siya, lalakad ka. Magigising. May mga taong pag nag-aalarm, dahil alam mo, magsasala ka, aalarm, papatayin mo yon. Gusto mo matulog, di ka makatulog, ang ingay nun, lalakad ka. So pag lumakad ka, ang benefits doon, Yakub, magigising ka na, di ba? O, di ba? Lumakad ka na eh. O, ano pang gagawin mo nga, higa ka pa rin? Hindi na. Medyo magigising ka na nun. Pero kung katabi mo lang yon, nag-aalarm ng ganyan, baka kukunin mo pa adjust kita, mamaya na lang, 10 minutes pa. Ayan na, di ba? O, tapos nag-alarm na naman. Mamaya na konti, patayin mo muna to. Oh. Kasi nakahiga ka lang, pero kung naglalakad ka, okay, but for the sake of schooling, siyempre, ito yung nakalagay, put alarm clock next to you, maglagay ka raw ng alarm clock sa tabi mo. Paano mo sasabihin yun? Meaning o, lagay ko sa pronounce, baka magalit si Pra. Yan, ha? Okay. Da'il munabbiha. Put the alarm clock, bijanibi, hindi Jollibee, ha? Bijanibi ka. Baka sabihin nyo, pag nagsalita, Bijalibi ka. Magugulat yung kausap mo. Bijanibi. Okay? Bijanibi. Janibun. Okay. O now, sabihin mo, Abu Tirmidhi, itong Quran. Yun yung pattern natin, ha? Ilagay mo ang Quran sa tabi mo. Meron pa palang sagot yung tattoo. Sabi niya, hadihi fikratun tayyibatun or tayyiba. This is a good idea, magandang idea. O sige, ngayon ang Quran Abu Tirmidhi ang ilagay natin. Sa'yo na pareho ito. Da'il Qur'ana bijanibika. Yes, da'il Qur'ana bijanibika. Ito mainam to. Hindi naman magandang malayo sa'yo to. Bakit? Bakit ang Quran mas mainam nakatabi sa'yo? Bakit? Kanina, ang alarm clock, hindi magandang nakatabi. Bakit naman to maganda? Dahil may posibilidad na basahin. May posibilidad, malaki. Hindi lang may malaking posibilidad. Nakahawakan mo ito. Magbabasa ka. Ngayon, kung malayo, kahit nakawudo ka, minsan tinatamad ka layo. Pero kung malapit, gaganyanin mo lang yan eh. Di ba pag nagsasala ka sa masjid, nakatabi mo yung Quran, makikita mo, dadamputin mo, magbabasa ka. Pero kung ang Quran nandun sa malayo-layo sa'yo, hindi mo napapansinin yun eh. Baka magdikir-dikir ka na lang. So kung sa bahay ka naman, lalo na, nakaiga ka na, nakawudo ka, ugali mo bago matulog, nakawudo, tapos nakatabi yung Quran, o tapos kukunin mo, nakaiga ka, babasa ka ng Quran. Di ba? Pero kung malayo, tulog na ako. Di ba? So ganun, may benefits na nakatabi ang Quran sa'yo. Okay? But kailangan, for sure, nakadalisay kayo. Okay? Okay, now, sabihin mo ito. Dawud, Abdul Karim, Al-Kitaba naman.
ilagay mo sa tabi mo ang aklat. Yung sagot doon, hadihi fikratun tayyiba. Okay. Hindi na tayo po-focus doon sa hadihi fikratun tayyiba. This is a good idea. Po-focus na lang tayo, ilagay mo sa tabi mo. Like this book. Al-Kitab. ضع الكتاب بجانبك. Yes, ba'il kitaba bijanibika. Put the book besides or next to you. As-sahifata, Yaqub. So, sahifata Da'is, okay? Da'is, sahifata, bijanibika. Okay? Ilagay mo ang newspaper. Ano ba sa Tagalog ang newspaper? Jaryo. Tagalog ba yung dyaryo? Okay, dyaryo ha. Ilagay mo ang dyaryo, bijanibika, sa tabi mo. Baka may malalim kayo Tagalog dito ha. Baka may malalim kayo may bibigay na Tagalog sa dyaryo ha. Okay. Inshallah. Parang may nare-remind, may natatandaan ako, parang may malalim na Tagalog to eh. Okay. Kaya lang nakalimutan ko. Okay? O, ito naman, Abdullah. Al-fakihata. Fruits ha? Al-fakihata. Pero al-fakihata to because of mapulong bihi. Lagay mo. Al-fakihata. Da'il fakihata bijanibika. Yes, da'il fakihata bijanibika. Lagay mo ang prutas sa tabi mo. Okay, hindi ko alam dito kung maganda nakatabi to o nakalayo. Pareho. Kasi ang prutas maganda rin sa katawan eh. Kaya lang pag sumusobra, hindi rin magandang sobra. Okay? Alhamdulillah. Okay, Shaya. Abdul Wahid. Ha? Ganyan ha? Ilagay mo ang cha sa tabi mo. Put the tea next to you. Okay? Da'ish. Oh, Shaya. Okay, Da'ish Shaya sa tabi mo. Yes, bijanibika. Da'ish Shaya, bijanibika. Ilagay mo ang cha sa tabi mo. Kailangan iinumin mo to. Dahil baka matulog ka, tamaan mo lang to. Kailangan iinumin pag tinabi ang cha. Maganda ang cha sa katawan. Okay? Al-kahwata. Da'il kahwata bijanibika. Yes, dahil kahwata bijanibika, ilagay mo ang kape sa tabi mo. Paano daw sabihin mo? Ilagay mo yung tubig sa tabi mo. Da'il mama. Da'il ma'a. Dahil maa. Bijanibi ka. Yes. Ay paano kung salamin? To. Lagay mo sa tabi mo salamin. دع النجارة بجانبك. Yes, dahil nadarata bijanibika. Oh, ilagay mo yung ballpen sa tabi mo. Dahil kalama. Yes, dahil kalama bijanibika. Very good. Ganyan lang yan eh ha. Okay, ilagay mo yung kapatid mo sa tabi mo. داعي Lalaki, brother. ضع أخوك. Ha? ضع أخوك بجانبك. Dahil Akuka. yes, ako ka. Lagay mo ang kapatid mo sa tabi mo. Bijanibika, di ba? Dahil ako ka bijanibika. O, put your brother next to you. O, hindi lang dito yung nagagamit. Lahat ng gusto mong sabihin na ilagay mo sa tabi mo, ganito lang ang sasabihin mo kasimple. Okay? Alhamdulillah. I think last na tayo dito. Itong dahibon, gaya na sabi ko, hindi ko pa ituturo ito, but here dahibon is going. But ito ang the doer of the action ng verb. Nawawala na yung file only action na lamang. So here dahibon is going. Dahibon, I am going. Ako'y pupunta. Okay? But madalas, dahil ito ay doer ng action ng verb, adding ER, writer, drinker, eater, but also minsan may ing lang. Like dear, dahibon, going. Okay? Hindi mo na siguro sasabihin, I am goer. Okay? I am going. Okay. So here, atadribur rabia, tabadal hiwara ma'azamilika, exchange the question with your classmate kama fil mital. As in the example, al-mital, al-masjidi. Paano niya ginawa? Ana dahibun. Yun, ilal masjidi. Aterila al masjidi. I'm going to the masjid.
Okay? So here, dahibun, the one who does the action of the verb. Okay? Wala ng file, action na lamang pupunta. Ako'y pupunta sa masjid. Sabi ng tatu, intadir. Ana dahibun ma'aka. I'm going with you. Ako'y sasama sa iyo. Okay? Number 1, feature. Abdullah al-madrasati. Yes, al-madrasati. The school. Another people. Ilal madrasa. Yan, magagamit nyo na yan ha. Ana dahibun. Ako'y pupunta sa masjid. Ana dahibun ilal masjid. Ako'y pupunta sa palengke. Ana dahibun ilal suki. Ako'y pupunta sa bahay. Ana dahibun ilal baiti. Palagi nyo nang magagamit yan. Kapag sila gusto nyo sabihin, ako'y pupunta, ako'y pupunta. Okay? Okay. Dolan, sabi mo? Another people ilal madrasa. Yes, ana dahibun ilal madrasati. Then, intadir. Ana dahibun ma'aka. What is intadir? Wait. Sandali, maghintay ka. Wait. Ana dahibun ma'aka. Ako ay pupunta na kasama mo or ako'y sasama sa iyo. Okay. Number 2, Amir al-Baiti. Ana dahibun ilal baiti. Ana dahibun ilal baiti. Ako ay pupunta sa bahay. I'm going to the house. Intadir. Intadir ana dahibun ma'aka. Maghintay ka. Ako ay pupunta na kasama mo. Or ako'y sasama sa iyo. Number 3, al-musalla. Abdul Karim. Ana dahibun ilal musalla. Yes, musalla is mabni at sa alif maksura but this say majrur because of ila. Ako'y pupunta sa praying room. Intadir ana dahibun ma'aka. Pag gusto niyo sabihin, sandali, maghintay ka, sasama ko sa iyo. Or pupunta ako, nakasama mo because dahibun is pupunta. Okay, number 4, Jafar Makkata. Ana dahibun ila Makkah. Yes, ana dahibun. If you put al-Makkati but diptot, ila Makkata. Okay? Ila Makkata. Ako'y pupunta sa Makkah. Intadir. Ana dahibun ma'aka. Okay? Dito, ana dahibun. Okay? Singular yan. Al-Madinati. Yakub. Ana dahibun ilal madinati. Ana dahibun. Ana dahibun ilal madinati. Yes, ilal madinati intadir. Ana dahibun ma'aka. Okay? And the last, asyakati, the wood. Ana dahibun ila syaqqati. Okay, ana dahibun ila syakati. Ako'y pupunta sa apartment. Intadir, ana dahibun ma'akayaki. Okay, maghintay ka. Ako ay pupunta na kasama mo or sasama ako sa iyo. Okay? And the last, at tadribul kamis, how will change kama fil mital as in the example, palitan ang katulad ng nasa halimbawa. Okay? Ano ang halimbawa natin? Yastaykidu mubakiran. Yung isa naman, istaykid. Sabi ng tawan sa tatu, yastaykidu mubakiran. Gumising, siya'y gumigising ng maaga. Yastaykidu mubakiran, siya'y gumigising ng maaga. Okay, ang tatu naman, dapat mutaakiran, no? Para tamang-tama sa number 2. Kaya lang, mubakiran nakalagay. So sabi ng tatu, istaykid, anta mubakiran. Inutos kasi, kaya sinabi kong dapat mutaakiran. Bakit? Gumigising na nga ng maaga to. Utusan paggigising ng maaga. Di ba? Istaykid, anta mubakiran, sabi niya. Okay? Meaning, gumising ka. You, ng maaga. Parang dating na lang dito, yung anta, nagdiin na lang eh. Mas maaga. Ha? Baka mas maaga. Okay. Okay, next. Yakra'ul Quran, ikra. Ang anta dito siguro, yung pagdidiin lang ang dinagdag. Okay? Abdullah.
Yakra'ul Qur'ana and Iqra. Yaqra'ul Qur'ana. Yakra'ul Qur'ana, ni-read na Qur'an, binabasa niyang Qur'an. Iqra' antal Qur'ana. Iqra, Antal Qur'ana. yes, Iqra anta. Then, Qur'ana. alam niyo siguro nakikita ko dito, baka pwedeng dalawang tao to. Oh, ganito ha. Yung kanina, balikan natin, yastayqidu Mubakir. To, umigising siyang maaga. Yung isa, hindi siya gumigising maaga. Sabi niya dito, istaykid anta mubakiran. Ay, tignan mo to, umigising na maaga. Ikaw din, istaykid anta mubakiran. Dito rin sa Quran, tingnan mo. Siya'y nagbabasa ng Quran. Ngayon sasabihin mo, Ikra antal Quran. Ay binabasa niya na nga ang Quran eh. Palagay ko meron pa rin isang tao. Siguro walang ginagawa, nagbabasa yon. Sabi niya rito, Ikra antal Quran. Magbasa ka ikaw ng Quran. Meaning gayahin mo yun. O, pwedeng mangyari itong ganitong salita. Okay? Alhamdulillah. Abu Tirmidhi, yantadirul hafilata, intadir. Yantadirul hafilata. Okay, translate. Wait. Yes, siya'y naghihintay ng basa. O, siguro yung isa, hindi naghihintay. Ano sabi? Intadir. Intadir antal hafilata. Yes, intadir antal hafilata. Okay, maghintay ka. Intadir, amrun, pautos. Ikaw, meaning dinin niya pa, oh, intadir, maghintay ka. Ikaw ng bas. Yakul tamara and then kul. Abdul Karim. Yakul tamra. Ya'kulu tamra. Yes, siya kumakain ng dates, ha? Kumakain siya kasalukuyan. Kul anta O tamra. siguro hindi naman ito nga uutusan niya, no? Kasi kumakain na to eh. Iba siguro. Then, Kul anta yes, yakulu, akala yakulu, kul. Remember, ang kaibahan ng kul, kaya minsan ang pronunciation, importante yan. Tingnan nyo, cough and cap. Pag sinabi mong kain ka, kumain, kul, hindi yun ang pronunciation. No? Kul is sabihin eh. Likes lang ang cap, kul. Meaning, kumain ka. Kain, eat. Okay? Kul, what? Kul anta, tamra. anta tamra, yes. Kumain ka, ikaw ng datiles. Yaknusul gurfata and then uknus. Kita nyo, dama yung ang kalima, kana sa yaknu, su uknus. Tirmidhi. Yaknusul Bursata. Yes, winawalis niya, binabacuum niya yung room, ha? Uknus anta Uknus antal, Gurfata. yes, gurfata. Mapulong bi from uknus yan. Pagdidiin lang yung anta rito. Actually, pwede nyo naman sabihin, uknusil gurfata. Pwede nyo naman sabihin yun. Ba't diniinan niya lang anta? Okay? Yagsilul malabisa igsil. Jafar. Yagsilul malabisa. Yes, nilalaban niya. Naglalaba dito, hindi naghugas ng plato. Naglalaba siya ng damit. Agsil anta malabisa. Igsil. Because ang ayn kalima is kasra, igsil. Igsil anta malabisa. Yes, igsil antal malabisa. Ay yushahidu tilfasa and shahid. Abu Tirmidhi, dalas. Yushahidu tilbas. Yes, siya ay nanonood ng television. Shahid anta tilbas. Yes, shahid. Sabi niya, manood ka, ikaw, ng TV. Siguro di siya nanonood. Pinapanood niya yung isa. Okay, very good. So, inshallah, we will stop here. Wa akhir da'wat alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.